We just arrived from Escalante. Bisita yung Pichi. Nalubog tayo. Excited na ako to explore Escalante. So, ang ganda. Ano? In-expect ko lang yung mga ano eh. Paaliwalas ko. Oo. So, original munisipyo. Grabe, ang ganda. So ito yung 20 na on the spot nagluwis buhay dito sa Escalante. Ito yung mga pangalan na. This industrial and design, napaka-modern. Dala exercise. Parang siyang resort. Hello mga kasigya, we are on the boat here in Tabuelan at papunta tayong Escalante. And for the first time, explore natin ang mga heritage attractions ng Escalante City sa Negros. We're going to visit museums, ruins ng St. Francis Church, public plaza, at iba pang mga heritage attractions ng Escalante. Kasama ang Escalante Tourism Office. So tara na, biyahin na tayo sa Escalante Negros. Let's go! Roro natin, lalo kung anong oras to. Alas 12 and we'll probably, pero mga 1 hour and a half, hindi natin alam kung anong oras. But this, akit na tayo. Excited na ako. First time natin gagawin to cross from Cebu to Negros Island. Departing from the port of Tabuelan. palabas na tayo, hintayin mo natin ating bus dyan sa labas. Nandiyan na yung sundo natin.
523 from Cebu to Bacolod, pero mababa tayo dito sa Escalante. We just arrived from Escalante. So, bisita yung Pichi. Nalubong tayo. Excited na ako to explore Escalante. Ang first stopover natin will be the ruins of St. Francis of Assisi Church. Ang grabe, ang ganda naman. Shoutout po sa vlog ni Sir. Oy, shout out kuya. Joseph Bautista. Joseph Bautista. Familiar na po ba kayo sa So, ito, 1860 daw. Sira. Actually, sa Escalante po dati ang tawag is Manlambos. Malap na. Po ng Manlambos po tawag po is Escalante po kasi is parish priest. Ayan, governor. Yes. Father. Oo. Ito yung parang sentro ng kalakalan kasi malapit po sa lahat. Pwede po tayo pumasok. Ay, nilitali ko lang. Diba po yan sa White Coral Stone? Okay lang kayo tayo. Aesthetic pa rin siya tingnan. Ganda. In-expect ko lang yung mga ano eh. Oo. Let's see. Original coral stone. 1860. Para po sa Himalayan Pilipino. Okay. Saan pa? Ganda. So, during the Spanish era, dito lumalakad. At dyan sa harap na yan, yun na yung ano, dagat. Hi, ako po si Chris dito sa Escalante City. So, welcome po sa kung saan, nasaan man ho kayo. So, ang Escalante po ay known po as Manlambos dati. Ang meaning po ay to strike with a club or ang mamingwit ng isda kasi po madaming makikitang isda dito sa karagatan sa amin. So, or called lambus po, it's a Visayan term. So, or pamalo or pamingwit sa Tagalog. So, na-change po siya ang name from Manlambos to Escalante dahil po kay Father Cipriano Navarro na ang first parish priest na na-assign dito sa St. Francis of Assisi. Binase niya po ang hometown na name niya dun sa Spain. Kaya po naging Escalante. Ayun lang po. Can you tell us about the church? Mabuhay po ulit. Ako po ulit si Krishna. So, ito pong St. Francis of Assisi Church Ruins ay na-establish noong 1860 dito sa Escalante or ang dati pong seat of government ng Escalante, itong old poblasyon or ang tinatawag natin Nueva Sevilla po dati. No? Ito ang church was originally constructed noong 19th century nung na-separate po siya sa mother church doon sa Silay City. So, ang church po ay gawa sa, makikita niyo po, gawa sa white coral stone, kaya po makikita niyo na medyo makinang at maputi pa rin po ang ating simbahan. So, dahil po sa dumaang mga bagyo, mga lindol, na ruins po itong ating simbahan at na ngayon po ay lumipat dito sa bagong St. Francis of Assisi. So meron po tayong konting tragic story dito sa St. Francis of Assisi po dahil dun sa nangyaring trahedya po sa parish priest na na-assign dito noong October 1907, si Father Victor Baltanas de la Virgen del Rosario po na na-assign dito noong 1907 na dahil daw po ang nangyari sa kanya ay dahil sa
parang naging hindi pagkakaintindihan po ng Iglesia Filipina Independiente or ang Malayang Simbahan ng Pilipinas, commonly known as Aglipayan. So ang nangyari po daw ay pinaslang siya ng isang Aglipayan member na si Mauricio Gamaw dahil din po sa rason na hindi po sila siguro nagkaintindihan sa Katolisismo at sa gustong ipalaganap din po ng Aglipayan. So, pero ito pong St. Francis of Assisi Church ruins ay na-classified po ng Historical Institute structure by the Philippines National Historical Institute or NHI under the Resolution number 3 issued noong October 22, 1991. So maraming salamat po Lord, maraming salamat po at sana bisitahin niyo po balik-balik ang St. Francis of Assisi Church ruins at Escalante City. Ito yung bagong simbahan ng St. Francis of Assisi. We're visiting the small museum. So welcome to St. Francis of Assisi Museum. So this is the museum. Medyo may problema ng ilaw. Ito na po yung pagpaparamdam niyo. Ito ba siya? Ito ba siya? Yan siguro siya nung bata. Iba kasi yung picture niya na nasa labas. Siya na yung nakita. Ay, hindi siya. Ano ito? Ito? So this is a picture of the church. Nakita natin. Ito yung original, ito yung pinunta namin kanina. So wala siyang bell tower na katabi. So it has to be separate. Separate siya ngayon. After binuo. Baptismal record 1861 to 1941. So naitabi pa nila. Ha? Oh. Yan, ito yun. For setting up for being Tulan na ulo. Ba't ka nasa yung tulan na ulo? Siya yung nakalibing daw kasi sa ano? Pero kinuha mo po siya. Lipat na siya. Yung sideline. Inikso na siya. Ay, kuha ko siyempre. Tignan ko. Anak ko ang poging tinapay. Ay, Coco Martin. Ma'am de Bisaya. Dito pala nag-originate. Meron tayong pan de Bisaya. Dito daw nag-originate. This is parang pan de Coco. So, tignan daw natin dyan. Yung lobo. May coconut. Si Dr. Abidal, dentist. Pero wala na yung nakatira. Ganda. Ito na yung bagong plaza. Tapat ng plaza is yung elementary school. Una. May Gabaldon Schoolhouse. Opo, yung sa Gabal doon. Pag pumasok ka. Uy, tingnan natin. So pag na-ride natin to, tabing dagat na to. Opo. Okay. Ito yung bahay na puti ah.
Ay, yun po yung bahay na puti yung... Abe, this is the original munisipyo. So, original munisipyo, grabe ang ganda. Sana ma-preserve, ang ganda niya. Uy, ginawa siya kasi. Tingnan natin, Pandebisaya. Ito pala yun, yung ano? Sa original. Itong kahoy niya, ito sa original. Yeah, that's the same. Yung door is original. Yan sa may exhibit sa museum. Ito na lang po yung natira. Pero you can make this into a museum pa. So dito yung kinabubuhay ng mga mangisda dito. Petromax. Mabuhay! Welcome to the City of Escalante! Detail na staircase. So this is the bandstand. Na 1920s. So pinaka so 1955. So 1955 din ito. Pasok tayo. Dire-dire niya, one single line. Yung monumento na rin sa yung bandstand, dire-dire sa munisipyo. Pag tinahak nyo, typical lang mga towns dito sa Negros. Diyan ka symmetrical lagi lahat dyan. So
Gabaldon School. Escalante. So, ito yung road na main highway. This connects Bacolod to Dumaguete. Pwede kayo mag-ikot dyan. Ito ulit yung dating munisipyo. It's old poblacion. They still call this okay, yan yung ano. Maglambus. Maglambus. Manlambus. So ito yung pagpalo ng isda. Okay. So yung mga sandbar, mga floating cottages. Ay, yung mga floating cottages pala. Ay, yung mga floating cottages nila. Our Lady of Mount Carmel. Hindi, fine yun. Doon tayo sa monastery ng mga Carmelites. Online na yung pagtiid. Ito yung bagong parke ng Escalante Carnival. Ano tawag yun dito? Tubo. Ito po, Oo. 3-in-1. isa po sa dinadayo din po ng tours. Kasi meron po itong history na nakasulat. Okay, ang tubo ng pagkakaisa. Mga matatanda puno at meron stage. Ang ganda ng kanilang city center. Tao sa Escalante. More on a peaceful. Sa harap po is yung bank. Balang Bank. Rural Bank, no? Rural Bank. So ito yung 20 na on the spot nagluwis buhay dito sa Escalante. Ito yung mga pangalan na.
This happened on September 20, 1985, on the eve of the 13th anniversary of Marsado. So sila ay mga karaniwang manggagawa na humihingi lang ng katarungan para sa buhay, para mabigyan ng pagkakataon at mabigyan ng magandang kabuhayan ng kanilang pamilya. Pero sila ay naging biktima ng massacre na nangyari noong September 20, 1985. So, nandito po si Ma'am Bebs. Siya po ay estudyante noong time na yun. Ano yung naalala mo noong September 20, 1985? It was a Wilgang Bayan po na dapat mangyari 1 week para ipabagsak na si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kaso nga gustong paalisin kami sa kalsada, dalawang Wilga centers. Ang isa po doon sa may harapan ng market at ang isa dito po sa harap ng Rural Bank. Kaso pinaalis kami na pinadala kami ng bumbero, binumba kami ng tubig para umalis. Kaso hindi kami umalis, walang umalis po maski isa. So nung sabi i-massacre na lang, wala namang nakaintindi nung araw kung ano yung massacre. So yun, nung magkaputukan na, wala kaming magawa, takbo na, kanya-kanyang salba ng buhay. Itong 20 na to, itong unang bumagsak, yung iba po sa may tubuhan, yung iba sa may palayan, namatay, yung iba sa may mga kawayan, kung saan-saan pa. So, saan may mga nakilala kang mga tao na namatay dito? Si Jovelyn po, isa rin estudyante, sa yung unang tinira talaga kasi binagto kami ng tear gas at tinulog ni Jovelyn Harabelo yung tear gas, binalik po sa military at saka siya pinaputukan, binaril talaga siya yung unang bumagsak. Kung maalala mo yung panahon na yun at babalikan natin, ano yung nasa sa loobin mo nung nangyayari yun? Ang takot, sobrang takot ko po. Akala ko kasi mananalo na kami, na mapaalis namin si Marcos. Hindi ko naman inakala na sahantong kami sa masakit, na ikakamatay ng ito, 20 on the spot at may 8 pang iba. So talagang natakot po ako at kasi gusto ko lang ding magtrabaho, gusto kong magbagong buhay. Kaya yun, sabi nila mag-surrender ka sa gobyerno. Kaya pumirma din po ako ng surrender para makapasok ng trabaho kasi gusto ko maging teacher talaga. Ano sasabihin mo sa mga kabataan para mabigyan ng visa yung nangyari sa ganito, na para ano dapat ang gawin ng mga kabataan para hindi na mangyari yung nangyari noon? Sa ngayon, ang bagong henerasyon, malakas naman ang social media, kung ano yung sinasaloob nila, kung ano yung talagang gusto nilang gawin sa buhay nila. Basta wag lang humantong sa kasasama at ikawawalan ng buhay. Kasi ang pagkawalan ng buhay ay pagkawalan ng iyong future. Basta gawin lang yung kung anong maganda para sa future. Wag lang yung mamatay talaga. Nakakatakot po. Salamat po, Ma'am Beth. Government Center na ito naman. Industrial and design, napaka-modern. Parang parang siyang resort. BGC tip. Mas may mga museum. exhibits. May nakatuan siya. This is the new government center. Ang Escalante, ang ganda naman. Parang Ayala Mall. So, I'm about to end my vlog dito sa Escalante, dito sa kanilang bagong government center. I'm happy na we were able to drop by at meet natin ng mga taga-tourism people ng Escalante, headed by Miss PG. So, madali pa lang punta ng Escalante from Cebu. What we did was we took the Ceres bus, 3 hours to get to Tabuelan, and from Tabuelan, another 3 hours to reach Escalante. But you can also reach Escalante either by air from Bacolod or Silay Airport. Probably mga 2 to 3 hours na andito na kayo. Or you can also visit through Dumaguete Airport. So maraming option. So I'm happy na na-discover natin ng
at nalaman natin ng history at saka heritage at culture ng Escalante. Una natin pinuntahan na yung ruins ng St. Francis of Assisi Church na tinayo noong 1860. Nasira ito ng mga bagyo at ngayon is very good remembrance ng glory days ng Escalante sa isang napakagandang simbahan na itinayo ng mga pare. Pununtahan din natin na maliit na museum tungkol sa St. Francis of Assisi at ang bagong St. Francis of Assisi Church. Pagkatapos nun, pumunta naman tayo sa pinakalumang munisipyo ng Escalante. Ito ay sa dating old poblasyon at nakita natin kung gaano kaganda ito. Simple lang siya pero nakita natin ang detalye ng design na probably ginawa ng mga 1900, 1920, 1930. Nakita rin tayo ng mga lumang bahay, lalo na isa na tinirahan daw ng isang babaeng dentista na namatay recently. Napuntahan din natin yung kanilang bandstand na probably 1920s, 1930s. Ang monumento ni Rizal at ang kanyang arko, yung portal nila papasok sa lumang plaza. Nakita din natin yung isang Gabaldon School na nasa harapan ng munisipyo. Pagkatapos noon, nakatikim tayo ng Pandebisaya na dito daw nag-umpisa sa Escalante. Napakasarap siya. At yung palaman, unlike doon sa Pandikoko na natitikman nito, ay talagang bukayo. Pagkatapos na pumunta tayo sa Mount Carmel Church, yung bagong simbahan nila. At pumunta rin pala tayo sa kanilang tabing dagat, yung kanilang mga floating cottages, nakita natin. And finally, pumunta tayo sa yung kanilang installation ng sa Mistake, yung pangalawang munisipyo. And then lastly, pumunta tayo dito sa bagong kanilang government center. Napakaganda na ang feeling mo nasa doon kayo sa Ayala Mall. So again, nagpapasalamat niyo ako at sinamahan niyo ako sa pagbisita ng Escalante. Dalawin niyo ang napakagandang syudad ng Escalante para ma-explore ang kanilang magandang cultural heritage, historical, and natural reactions. With that, maraming salamat at sa panonood. Travel while you can. Until our next vlog. See you soon!